Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Walang prenong pinangalanan ni Vice President Sara Duterte ang dalawang kongresista na umano'y nagkokontrol ng pondo ng gobyerno, sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Zaldico. Sa isang interview na inilabas ng Office of the Vice President, ikinuwento mismo ng Vice Presidente ang umano'y irregularidad sa loob ng Kongreso sa usapin ng pagbibigay ng pondo para sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay VP Sara, noong kalihim pa siya ng Department of Education noong 2023, ay may mga lumapit sa kanya na mga miyembro ng Kamara matapos aprobahan ang 5 bilyong pisong pondo para sa classroom construction. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Dagdag pa ng Vice Presidente nang tanggihan niya ang panghihingi ng ilang mambabata sa nasabing pondo. Ang ginawa ng House of Representatives ay dinagdagan ito ng 10 bilyong piso pagdating sa final approved budget o ang General Appropriations Act, bagay na hindi na anya kontrolado ng DepEd. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Ito rin anyang ginawa noong 2024 budget kung saan ang inisyal na 19 billion pesos na alokasyon para sa classroom construction ay itinaas sa 24 billion pesos. Maging ang listahan ng classroom construction ay idinagdag ng walang kalam-alam ang DepEd. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. Samantala, wala pang pahayag si Romualdez patungkol sa issue habang itinanggi naman ni Ko ang isinawala ni VP Sara. Hindi po totoo yan. Samantala, sinabi ni VP Sara na nagbitiw siya sa DepEd dahil ayaw niyang managot sa mga ganitong gawain ng Kongreso na pagkakaroon ng irregular na insertions na wala silang kontrol. Sa ikalawang pagdinig sa Kongreso, hindi rin dumalo si VP Sara, ngunit nagpadala siya ng liham kung saan muli niyang ipinunto. Bigyan niya na sa House Committee ang pagdidesisyon at hindi na niya dedipensahan pa ang naturang OVP 2025 budget proposal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News.